ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyo. Ipagkatago-tago nyo na lang po ako sa pangalang Nelia. Ito po kasing buong looban kung saan ako nagrerenta, nakatutok po sa mahiwagang burnay. Topic nga po lagi ang kwentong binasa nyo sa mga umpukan dito. Ayoko pong mabisto ng mga kapitbahay ko na sumulat ako sa inyo. Hello sa inyong lahat dyan. Shout out sa looban! Oo, sa mga kumukumpul-kumpulan Correct, dyan. sa mga nag-uumpok-umpok dyan. Hello po. Eto na, may entry na Eto. kayo. Hindi nyo lang alam kung sino. Ganito po kasi. Nangungupahan po kami sa isang maliit na apartment sa looban dito sa Maynila. 5 lang po kaming magkakapitbahay kaya halos walang sikreto. Dahil magkakadikit po ang mga bahay namin, kapag may nagprito ng tuyo, amoy sa buong looban. Kapag may mag-asawang nagbabangayan, hot topic na kinabukasan. Meron po akong kapitbahay na itago na lang natin sa pangalang Belen. Parang pag Belen, parang chismosa. Alam mo ba sabi ni Aling Belen? Oo. Ito namang si Aling Belen, may comment na naman, diba? Meron po akong kapitbahay na itago na lang natin sa pangalang Belen. Pader lang po ang pagitan namin. Isa po siya sa mga una kong nakaklose dito sa looban. Palangiti po kasi at laging may bagong chika, diba? Pero habang tumatagal po, napapansin ko na lagi siyang nanghihiram ng mga gamit sa akin. Nagsimula po sa walis tambo dahil maalikabok na daw sa sala nila at pudpud na yung kanya. Sinundan po yun ng extension cord dahil pumutok daw yung sa kanila. Tapos phone charger dahil nubat na daw siya at ginagamit na anak niya yung sa kanya. Monoblock chair dahil may biglaang bisita. Malaking kawali dahil magluluto ng pansit. Sa dami ng hinihiram ni Belen araw-araw, parang mas kumpleto pa po yung gamit namin sa bahay nila kaysa sa bahay namin. Hindi bumabalik. Oo. Hindi naman po ako madamot pero ang tagal po kasing magsoli ni Belen ng gamit na hiniram niya. Inaabot po ng ilang araw at minsan lampas pa ng 1 linggo. Madalas po ako po yung nahihiyang mag-follow up. Ang mas masakit pa kapag sinoli niya yung hiniram niya, madumi o kaya may sira. Yung walis tambo, pinangwalis sa basa kaya maputik. Yung phone charger, biglang hindi na gumagana. Yung monoblock chair, umiksi yung isang paa. Anong ginat-ngat? Ginat-gat nila. Pero ang pinaka-tumatak sa akin ay yung nangyari nito lang Sabado. Uy. Magluluto po kasi ako ng spaghetti dahil birthday ng bunso ko. Naalala ko na hiniram ni Belen yung malaking kawali ko kaya kinatok ko siya para kunin. Ang sabi niya, sandali lang daw dahil may laman pang menudo. Kinailangan ko maghintay ng 1 oras para mabalik ang kawali. Madumi pa nung sinoli. Mula noon, nagdesisyon na ako na hindi na ako magpapahiram ng gamit. Kaya nung kumatok siya kinabukasan para humiram ng tabo dahil magdidilig daw siya ng halaman, sinabi kong gagamitin ng asawa ko dahil maliligo siya. Aba, biglang nag-iba yung mukha ni Belen nang hindi ko pagbigyan. Kinahapunan, naulinigan kong bumabangka si Belen sa umpukan. Kinikwento yung isang kapitbahay daw na akala mo babait pero tabo lang ayaw magpahiram. Ayan na. Very Belen, no? Hindi ako nakatiis kaya lumabas ako at kinausap ko siya na maayos. Sinabi kong hindi ako madamot. Napagod lang ako kasi tuwing humihiram siya ng gamit namin, ako pa yung nahihiyang kumatok sa kanila para kunin.
Kaya ang sabi ko, hindi na muna ako magpapahiram dahil gusto ko makumpleto ang mga gamit namin sa bahay. Hindi sumagot si Belen pero nakasimangot at padabog itong pumasok sa bahay nila. Hindi na ako pinansin ni Belen ngayon tulad ng dati. Ramdam ko din ang talim ng tingin niya tuwing magkakasalubong kami. Napapaisip tuloy ako kung tama bang ginawa ko. Ganon din po ba ang gagawin niyo kung may kapitbahay kayong tulad ni Belen? Salamat po sa inyong payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig. Nelia. Kahit hindi ka na magtago sa pangalang Nelia, alam Correct. na ng lahat. Alam na dyan sa looban. At kung mas tumalim man ang paningin ni Belen, Oo. dahil alam ni Belen na siya ang hot topic sa tambalan today. Tama. Lalo pa sabi mo, 5 lang kayo magkakapit-bahay Oo. at nagkakarinigan. But anyways, nung una, nag-iisip na ako ng opinion nasasabihin kay Nelia. Sasabihin ko na sana, kasi naman inalaw mo. Oo. Kasi naman hinayaan mo na hindi mo kinukuha. Kaya ganyan, ayan, umabuso. Pero dun sa bandang dulo, ano naman pala, si Nelia ay nagsabi ng kanyang Oo. damdamin. Correct. Sinabi niya Ni-real talk niya na. ni-real talk niya naman. Oo. So very good. Oo. Alam mo, may mga tao talagang kapag ka alam nating nega ang epekto ng mga taong ito sa buhay natin, hindi na dapat natin sila pinatatagal sa buhay natin. Nega nga Tama. eh. Alam, problema kasi ng mga kagaya nyo ng mga people pleaser, Ayan, di ba? correct. Pag people pleaser kasi tulad ko, lagi naming iniisip yung iisipin ng iba, Oo. ano kaya sasabihin, baka Ayaw sabihin, kong ang damit, makasakit. ang dami, makasakit. Kaya lang siguro, meron din mga people pleaser na nagmamature na din. Katulad Yes. ko, Mhm. na hindi ko na rin masyadong iniisip. Ini-ignore mo na sila. Ini-ignore ko na lang kasi hindi naman sa lahat ng oras kailangan ko talagang pagbigyan. Oo. 'Di ba? So ignore na lang, scene zone. Bahala na siya kung ano man yung maisip niya tungkol sa akin. At least ako hindi ako naabuso. Oo. At least ako hindi nagagamit ko yung mga tabo, Oo. kutsara, tinidor, kawaling malaki at Tama. nandiyan yung monoblock na pantay-pantay yung paa. 'Di ba? So kung if a person is on a bigger scale, mga kabisyo, hindi lang sa eksena ni Nelia, pero para po sa ating lahat. Kung yung taong yun, walang ibang ginawa sa'yo kundi bigyan ka ng sakit ng ulo, sama ng loob, perwisyo, bakit tumatagal yan sa buhay mo? Ayan. And definitely si Nelia mahaba ang PC nito. Mukha naman. Kasi isang beses, 2 beses, 3 beses, makikita mo na yung red flag Hindi ka na magpapahiram. Correct. Pero dahil nga, Malaki sige, ang puso, oo, mahaba ang pasensya, Correct. 'di ba? hanggang sa, eto yung tandaan din natin na sa ginagawa natin yan, tinotolerate din natin ang hindi nila magandang pag-uugali. Correct. So, partly in a way, hindi rin natin sila masisisi kasi tinolerate nga din natin True, Hinayaan. totoo. And good for you, Nelia, dahil Correct. tinoldukan mo. Tama. O Oh. ngayon, kung talagang sadyang matatalim ang mga tingin ni Belen, talagang sadyang alam mo, feeling ko naman in time, magiging kalmado na rin lahat. Oo. Kasi kayo rin naman ang magkakapit bahay, Tama. di ba? Sa ngayon, medyo masama ang loob niya. Oo. Normal lang naman din talaga yon para sa taong hindi pinahiram. Mga ganun. Pero it is what it is. Huwag kang, wag kang magbe-bend. Okay na yan. Tama. Okay na yan. At least matuto siya, di ba? Tsaka yung mga kapitbahay mo na inumpukan niya tapos binigyan niya ng mga istoryang kakaiba. Oo. Pag sila naman ang hiniraman at na-experience na nila first hand. Alam niyo na, sa Oo. mga taga-looban, pag may Correct. nanghiram, yan si Yan Belen. yun. Confirm! Pag may nanghiram ng tabo, si Belen yan. Kasi hindi siya pinahiram ng tabo ni Nelia. Yan. Di, pero totoo, malalaman din yan ng ibang tao. Kahit na kunyari, mag-badmouth ka. Oo. Pag sila mismo merong first-hand experience tungkol dun sa negativity of that person, sila na mismo yung magja-judge na, oo nga, no, tama. Oo, wala Ganyan. namang problema doon sa panghihiram. Wala. Basta importante kasi yung maibalik mo rin kung paano mo sa hiniram, Correct. yun mo rin din sa Isusole. ibabalik. Oo, alam mo, kung malinis mong hiniram, ibalik mo rin din ng malinis. Diba? Na-imagine ko yung sinoling kawali na may dikit-dikit pang menudo. Diba? Pambihira. Ikaw na nga itong nakikiusap. Oo. Ikaw pa itong makapalang mukha. Ang masakit pa dyan yung yung non-sticky mo na Na makawa- pan. tapos Oo. biglang Kiniskis. Ako po, patay tayo dyan. Yun din. Tingnan mo, na-imagine ko na nga yung walis tambo Oo. na dapat hiwa-hiwalay at tuyo na Oo. naging basa kasi
inano sa putik. Di ba nakakainis? Napapaputik ka talaga. Okay na yan. Good for you, Oo. Nelia. Good riddance. Ayan, kasi parang tinanggal mo yung toxic sa buhay mo. Correct. Kasi nagiging toxic na eh. Oo. Ayaw natin ng mga ganyan na may mga toxic sa buhay po natin. Yun lang po yun. Yun yung, I think, talagang lesson na ini-impart ni Nelia sa atin pong lahat. Na kapag ka meron pong toxic sa buhay natin, Oo. lason po yan eh. Toxic, toxin, lason. So, I-release do you na. allow, di ba? I-allow mo ba na magstay sa'yo? Correct. Alam mo na ngang lason siya sa'yo. 'Di ba? Kung alam mong yung taong 'yan na nagiging dahilan kung bakit lagi ka nagsisinungaling, ba't ka magsasama sa taong yan? Oo. Kung yan yung taong dahilan kung bakit nagpaka-addict ka sa isang bisyong hindi mo dapat kaadikan, bakit patuloy ka nagsasama Correct. sa taong yan? 'Di ba? Minsan masakit din yung proseso sa pagtanggal ng True, toxic. Eh. 'Di ba yung mga totoo. napapanood natin sa pelikula pag kinagat ng ahas, kakagatin, sisip-sipin, Correct. tapos idudura. Tapos idudura. Totoo. Masakit yung prosesong yun. Oo. 'Di ba? Pero that's the only way eh. Oo. Idura mo eh. Correct. Hindi siya nakakabuti sa iyo eh. And the same goes, kabisyo, kapag ka ang impluwensya ng tao ay mabuti para sa iyo. 'Di ba? Kung mabuti ang impluwensya ng tao sa iyo, magsasama ka dun sa mga ganyang klaseng Yes. tao. Oo. 'Di ba? Kung alam mong pagkasama mo siya, mas nagiging kang mabuting mamamayan ng Pilipinas, o kaya pagkasama mo siya, nagiging mas mapagbigay ka, mapagpasensyosa, 'di ba? Hindi doon ka nagsasasama. Oo. Hindi yung sumasama yung ugali mo lalo kapag kasama mo siya. Ayan, so kayo na nagkukumpul-kumpulan dyan ngayon sa looban. Ayan. Anong masasabi niyo? Correct. Kanino kayo nagsasama? Oo. Yung umpukan na yan dyan sa looban, di ba? Ngayon Kayo. Magtatanong nga, sino kayo yung Belen? Mars. Baka ikaw yung Mars, Mars! Uy, hindi Hindi tabo yung hiniram ko. Panty. Good luck. Ayan. Good luck po sa mga pinagsasamahan po natin. At ganun din po mga kabisyo, kaya nga na-create yung kasabihang birds of the same feather flock Yes. together. Oo. Kasi kapag kung sino yung, di ba, tingnan mo, kung sino yung mga matatalino, sama-sama din sila. Oo. Di ba? Kasi Tapos, yun yung nila, common Oo. ground eh. Huwag kang magtataka kung ikaw halimbawa gusto mong magnegosyo pero hindi gumaganda yung negosyo mo kasi sinasamahan mo mga manginginom. Correct, totoo. Paano naman? Paano? Di ba? Kaya ang samahan mo kaya kung minsan di ba may mga tao tayong naririnig na eto walang natapos na kurso pero yung diskarte niya yung parang nagsa-sidekick siya ng mga businessman. Correct. From there, yung inutos-utusan lang, from there, natututo siya sa mga kwentuhan. Oh, Magugulat diba? ka na lang na Mas nagkaroon mayaman pa siya sa'yo. Oo. Di ba? Kumbaga, you have to pick their brains. Yun ang Correct. pinaka-importante. Magsasama po kayo sa mga maayos na tao. Kung Oo. magkukumpul kayo at mag-uumpuk-umpukan, siguraduhin po ninyo na yung mga inuumpukan ninyo, kinukumpulan po ninyo ay may positibong epekto sa buhay ninyo. Tama. Kasi Oo. kung wala rin lang, di wag. Okay, so maghiwalay na kayo. Correct. Yung mga nag-uumpukan dyan na chismis na naman ng buhay ng iba, Oo. pinag-uusapan. Hiwalay na! Ayan. So, ano mo expect nyo kung laging chismis ang pinag-uusapan True. ninyo? Wala kayong na-absorb na Correct. bago. Samantalang kung nagsasama ka sa mga taong walang ibang ginawa kundi maghagilap ng pera, di ba parang na-encourage ka din na, Yan. grabe siya, no? Parang di siya tumitigil sa pagtatrabaho, lagi siya naghahanap ng pagkakitaan. Ikaw din, Correct. may impluwensyahan ka din. Ayan. So, Ganon. pwedeng ito yung mga perspective, pwedeng sumali kayo sa samahan sa church o samahan sa barangay na nagbibigay ng mga seminar na mga, Ayan. 'di ba, yung pwedeng pagkakitaan. Correct. Ganun yung mga pinagsasama. Oo. Itigil na po natin yung pagsasama sa mga masasamang loob. Hindi po nakakaganda. Tama. Sa bagay, sabi nga nung iba, nilalagnat sila kapag walang chismis. Wala namang problema doon yung mag-umpukan dahil sa Oo. chismis. Nangyayari talaga yan. Oo. Pampasaya naman ng life yan. Correct. Pero wag lagi. Oo. Tsaka Oo. positive, tsaka yung hindi nakakasira ng buhay. Totoo. Doon tayo sa... Pag-usapan nyo yung paano ma-elevate yung buhay nyo. Correct. Yun yung mga pagchismisan nyo. Parang, Oo. huy, Ano bang meron magandang ako- pagkakitaan, Oo, correct. Mars? Ganyan. Mars, ano bang mga magandang mga pwede nating activities para maging healthy? Mga Tama. ganon. Mga Oo. ganyang usapan. Bubuo tayo ng Zumba, tayo mag-instructor para may kitain tayo. Yan, oo. Donation True. lang. Mga ganyan ang usapan sa looban. Ako po si Diego At Bandido. ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
Ayun, mga Mars. Oh, 'di ba? Alam na this dyan sa looban. Alam na di. So, Nelia, kung galit na galit sa si Belen, malamang nakatutok sila today. Alam na nila. Oh, well, ikaw naman, Belen, kung nakikinig ka, this is for your own good din. True. Na matuto din tayo, di ba? Correct. Based sa mga experiences natin, na baka ito din yung pamamaraan way na parang maging independent ka rin. Yes. Kasi dependent ka sa na mag-invest ka rin din sa sarili mong gamit, di ba? Tama. Kasi wala na nagpapahiram. Anong choice mo? Di, ikaw na din, gagawa ka ng sariling Yes, paraan. oo. Hindi ka So- naman sa lahat ng oras. Okay lang naman yung mga biglaan eh. Oo, yun. Pero yung wala kang tabo, pandilig ng halaman, ano ba? Paano kayo naliligo? Sabihin mo doon sa Oh. bili kayo ng ice cream. Kaya nga, Tapos pwede yun. itabi Lagyan mo ng, yung ano. Ano di ba yung sa ice cream lalagyan? Pwedeng Oo. pantabo yun eh. Ayan, oh. Tabo lang wala. Diyos ko po, tabo. Naintindihan ko minsan yung mga malalaking kawali. Oh, yan, yan, kasi yan, hindi oh. lahat, kunyari, mga hindi kayo nagluluto. Oo. 'Di ba? Gets natin yun. Pero tabo, ultimo, tabo. Diyos ko naman, kalurke. Kayang bilhin yung tabo. Ayan. Kayang pag-ipunan yung tabo. Ha? Sabi ni Condi, Mars, ano bang maganda pagkakitaan? Pahiram ng 500, balik ko rin bukas. Ayan. Mga linyahan ng ano eh. Mga linyahan ng mga hustler. Mars, ano ba pagkakitaan? Pero mga 500, balik ko bukas. Nakakaloka. Etong makakabago ng buhay natin na tanong. O ano? Kung nainlab ang ibon sa isda, saan sila titira? Diba? Sa utak mo, 'di ba? Na nakaisip niyan. Tama. Ay, nako. Oo. Shoutout sa BM Sa loob Soda Terminal. Sa loob ng bahay mo, sa aquarium. Ayan, Oh, pwede. diba? Ayun. Shoutout po sa toxic na ka-work ko. Shoutout natin si Jimboy Agapinan. Ayun. Galing kay Bisor Anlen, 'di ba? Ayan. Sobrang real talk eh, no? Ayan, yung mga toxic talaga yung nilalabas yan. Oo. Lumayo kayo. Layo. Parang same as yung mga kinokonsumo sa social media. Mhm. Kung yung vlogger na yan, content creator na yan, nagiging dahilan kung bakit mas lalo kang maiksi ang presensya o kaya naiinis ka, Oo. bakit mo fina-follow? Oh, tsaka kinakailangan yung mga toxic na yan, kinakailangan mo rin i-real talk. Baka hindi nila alam na toxic na sila Pwede. Oo. Pwede. Akala nila, that's their normal. So, Oo. akala nila, normal sa lahat. Oh, kaya minsan i-real talk nyo rin din. Raymar25 says, shoutout sa asawa ko na nagre-relax. Salamat, Idol Nicole. Hindi mo sinabi yung pangalan ng asawa mo. Hi, Ma'am Nicole. Nakita po kita sa Macau Airport last April 3, 2026. Uy, anong ginagawa ko doon? Kung nagpe-free taste na naman, ano? Malamang Totoo. nahuli ka nagpe-free taste. Yun yung ginawa din namin nung nag-Macau kami. Diba? Oo, Dun kasi sa- busog ka na dun eh. Ay, oo. Tubig lang yung kapital. Tubig lang. O kaya kanin. Di ba? May sarili kang kanin. Actually, Tas- gawain ng mga Pinoy daw doon na Correct. nagtatrabaho. Alam mo, eto nga sabi ko nga kay Princess. Pagka ganyan na, 'di ba sa Macau, ano 'yan sa Isang Senado mahabang Square. street, oo. Isang mahabang street 'yan. So, titikim ka ng mga masarap 'yun, yung mga beef jerky, Oo. 'di ba? Titikim ka ganyan. Magtatanong-tanong ka din. Itong anak ko, alam mo, pagkatapos tumalikod, sabi ko dapat medyo tanong-tanong ka din, how much? Oh, yan, oo. Biglang kain mo Tikat-tikat. Kumain ka lang talaga eh. Halatang halata eh, di ba? Oh, masarap pa to. Yun, Oo, diba? masarap ba to? Magkano po? Ayan, check namin later. Yeah. Mga small talk. Oh, okay. Pag What about this one? Yeah, di ba? O kaya, ano po yung spicy? Ganyan. Ganon. Tapos sige, balik na lang kami. Oo, Tapos na ka na naman sa kabila. correct. Mali yung desisyon namin nung time na kami, inikot namin yan, din isa, tikim-tikim kami. Meron kami buffet pagkatapos. Maling-mali. Ay, oo. Dapat hindi. Dapat wala kang schedule ng buffet. Oo. Kasi doon pa lang, busog ka na eh. Oo. Ay. Kasama niyo po yung asawa niyo at anak niyo po. Nahiya lang po ako magpa-picture. Sabi ni ano ba yan? Justin Egwit. Oo. Basta yun. O yun. Pag O, next nakita niyo si time. Nicole kahit saan, lapit kayo. Lapit lang kayo. Mukha lang po ako nangangain pero promise hindi. Ayan. O siya, salamat na marami sa pagtutok ha. Thank you mga kabisyo. Ayan. Ingat po kayo. Salamat. Ingat kayo today. Okay, Bye. bye. Metro's #1 Love Radio. Basic!